Closing Question by last generation na theology. Sinless perfection, yung issue ngayon. Updated ito eh. So, ano pa ang masasabi nyo dyan, mga kapatid? Kailangan sinless perfection para makarating tayo sa langit. Oo, malaking bagay yan mga kapatid na maintindihan natin. Well, alam nyo mga kapatid kung bakit ganon ang naging issue diyan sa last generation. Mayroon po kasi talaga silang doktrina na kailangan talagang maabot yung ganong state para manalo ang Diyos. Yun po ang dahilan. Kung bakit, ay nasa libro po kasi yan eh. Para maintindihan po ninyo saan lang gagaling yung tinatawag na sinless perfection. Bakit yun ang issue? Ang kadalasang ginagamit po nilang talata ay yung nasa unang Juan 3. Ang talata po niyan ay 6 at 9. O tingnan po ninyo ha. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakilala sa kanya. Tanong mga kapatid, sino sa atin dito ang hindi na nagkakasala? Ay paano tong talatang to? Kasi ang sabi diyan, ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Pag tinanong mo sila, hindi na ba kayo nagkakasala? Ewan ko kung sasagot sila lang hindi na. Ngayon, para matupad yan, dapat hindi ka na nagkakasala. Pero kung nagkakasala ka pa, hindi ka pa nananahan sa kanya. Ganun ang conclusion niyan. Di ho ba mga kapatid? Tapos, pag tinuloy pa natin yan sa 9, tingnan natin yung 9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Hindi ho ba kayo kinikilabutan pagka ganyan ang intindi? Alam niyo ho, nung una kong mabasa yan, ako rin po ay nagulumihanan mga kapatid. Kasi hindi ko maintindihan. Kasi ang pakiramdam ko sumasampalataya naman ako, pero talagang hindi natin maiwasan. Di ba? Ngayon, kapag itong Tagalog lang na ito ang babasahin natin, talagang makukonfuse po tayo. Ano ang ibig bang sabihin nung hindi nagkakasala dyan? Tingnan niya natin sa English. Ilagay mo sa English. Siguro yung NIV. No one who is born of God will continue to sin. Iba na ho yung meaning, di ho ba? Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. O basahin po natin yung 6. No one who lives in Him keeps on sinning. Hindi ho ba tama na yung grammar? Keeps on sinning. Ang ibig sabihin, Nagpapatuloy. hindi ka magpapatuloy. Yan. Yung mga ipinanganak ng Diyos, hindi ho talaga nagpapatuloy sa pagkakasala. Not necessarily mean, hindi na talaga sila makakagawa ng kasalanan. Hindi po yun ang ibig sabihin noon. Bakit? Kasi kung maniniwala tayo doon sa sinasabi na sinless as in, ay anong sabi ni Juan? Puntahan niya natin yung unang Juan 1:8. Ay si Juan din po nagsabi nito eh. If we claim to be without sin, we deceive ourselves. At ang matindi po dyan mga kapatid, anong ginamit ni Juan? If you. You ba? If we. Isinama niya yung sarili niya. Abay, kung naniniwala si Juan ng sinless perfection, abay, dapat sa puntong ito si Juan, sasabihin niya sa sarili niya, sinless na ako. Eh kaso isinama niya yung sarili niya, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Bakit? Kasi si Juan po ay naniniwala. Ito paniniwala ni Juan. 1 John 2 verse 1. My dear children, I write this to you so that you will not sin. Sabi niya, but if anybody does sin, alam ni Juan pwedeng magkasala. So, kung titingnan po ninyo yan sa Tagalog, ilagay natin sa Tagalog, ibalik po natin. Mumunti ko mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, hindi siya anak ng Diyos. Yung bang sabi diyan? Hindi. Ang sabi diyan, may tagapamagitan tayo. Pero doon sa 3:9, tingnan po ninyo. Unang 3:9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Dito ba sa talatang ito pwede ka pang magkasala? Di ba hindi? Kasi pinanganak ka na ng Diyos. Kung ganun natin uunawain, ay doon sa chapter 2 verse 1, if pwedeng magkasala sa 2 verse 1. Pero dito, hindi na pwede talaga.
Ay anong nangyari kay Juan, mga kapatid? Kaya nga, tama yung sinasabi doon sa NIV na keeps on sinning. Ang ibig sabihin, ang isang ipinanganak ng Diyos, kung siya man ay magkasala, magsisisi siya at hindi siya magpapatuloy doon sa kanyang ginagawa. Kaya nga tayo, pag natisod tayo, pag nagkasala tayo, nalulungkot tayo eh. Yung iba nga, pag biglang napamura, sasampalin yung bunganga niya eh. Kasi yun yung sinasabi sa 2:1, na kung tayo magkasala, may tagapamagitan tayo sa Diyos. Pero kung tayo anak ng Diyos, talagang hindi ka magpapatuloy dun sa buhay ng makasalanan. Ang ibig sabihin, ang pinag-uusapan po dito ay lifestyle. Magkaiba ang lifestyle ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Yung mananampalataya ay hindi ho pwedeng magsabong yan. Hindi niya lifestyle yung magsabong. Okay? Yun namang hindi mananampalataya, lifestyle niya yun, tuwing linggo na sa sabungan. Nakita po ninyo? Ngayon, yung lifestyle niya ay nasa sabungan, pag nakakilala sa Panginoon, ay kahit pa paano makikipaglaban yun, hindi na siya magsasabong. Tama? Ay paano kung natukso minsan, tumaya? Pero nagsisi siya. Yun ang kaibahan nung ipinanganak ng Diyos at yung walang pananampalataya, mga kapatid. O, tingnan po ninyo mga kapatid. Ito po yung dahilan kung bakit itong last generation ay talagang kailangan daw ma-attain nila yon. Ano bang dahilan, mga kapatid? Ito pong babasahin natin ay ito po mismo yung libro ni Andreasen. God's Government on Trial. Ang sabi po dyan, a serious situation arose in heaven when Satan made his charges against God. So, inakusahan ni Satanas ang gobyerno ng Diyos. Okay? The accusation in reality constituted an impeachment. Many of the angels believed the charges. They ranged themselves on the side of the accuser. 1/3 of the angels in that must have been million-faced God with their leader, the highest among the angels, Lucifer. It was no small crisis. It threatened the very existence of God's government. Tapos sabi niya, how should God deal with it? Tapos, ang sabi doon, the only way the matter could be satisfactorily settled so that no question would ever arise again was for God to submit His case to the ordinary rules of evidence. Was or was not God's government just? Punta na tayo dito sa, yan, in order. Tingnan po ninyo, para hindi na po natin basahin lahat. Sabi dyan, in order for God to sustain His contention, it is necessary for Him to show that He has not been arbitrary, that the law is not harsh and cruel in its requirement, but contrariwise, it is holy, just, and good, and that man can keep it. Kasi nga, ang accusation ni Satanas, hindi kayang sundin yung kautusan ng Diyos. It is necessary for God, sabi niyan, to produce at least one man. Ilan daw? One man. Tanong, meron na hubang isang tao man lang na nakasunod sa kautusan ng Diyos? Meron na ho ba? Meron? Wala? Meron. Si Job. Oh, sino pa? Ang dami. Si Zacarias. Si Abraham. Sabi nga si Abraham eh. At si Enoch eh. Napunta na sa langit si Enoch eh. Di ba? At ang pinakaano po doon, ang ating Panginoong Hesukristo. Tama? Kasi nagkatawang-tawang ating Panginoong Hesukristo. And then, sabi niya, in the absence of such a man, kapag walang ganon, God loses and Satan wins. Pag hindi nakaproduce ng isang tao man lang nasusunod, matatalo ang Diyos, mananalo si Satanas. Eh kaso, may naproduce ang Diyos eh. Sino? Ang ating Panginoon. Una na sa lahat. At tapos binanggit natin, nandyan si Abraham, kung sino-sino pa. Ngayon, ang sabi rito ngayon, the outcome therefore, ito na, hinges on the production of one or more. Kanina, one lang. Ngayon, may dagdag na. Who keep the commandments of God. On this, God has staked His government. Kumbaga, na ano yung gobyerno ng Diyos. Okay? Tapos ito sabi ni Andreasen, while it is true that many from time to time
have dedicated their lives to God and live without sin for periods of time, Satan claims that these are special cases. Nakita po ninyo? So yun daw, si Job, yung mga binanggit nyo, si Job, si Abraham, si Enoch. Ang sabi daw ni Satanas, ang claim ni Satanas, yun daw mga yun ay special cases, as was Job's case. Oh. And do not come under the ordinary rules. Ang ibig sabihin, medyo may daya yung rules na ginamit, parang ganon. And then sabi niya, he demands a clear-cut case. Anong ibig sabihin niya? He demands a clear-cut case where there can be no doubt. Ibig sabihin, yung panalo ni Jesus Christ, kaduda-duda. Yung panalo ni Job, kaduda-duda yon. Kaya nga ang gusto ni Satanas ngayon, may rematch. Oh? Sabi niya, he demands a clear-cut case where there can be no doubt and where God has not interfered. Dapat wag makialam ang Diyos. Walang kampihan. O dapat hindi Sino po sa atin yan ang mananalo kung hindi makikialam ang Diyos? Yan daw ang gusto ni Satanas mangyari. At ang matindi rito, kayang ma-attain nitong last generation yung sinless perfection Without na walang pakialam ang Diyos. Tapos ang tanong niya, can such an instant be produced? Kaya ba? Kaya bang ma-produce? Sa mabilisan, instant pang ang ginamit. Ngayon, ang matindi, tingnan po ninyo. Ano sabi? Pumayag ang Diyos. God is ready for the challenge. Ito matindi dito. He has bided his time. The supreme exhibition has been reserved until the final conflict. Out of the last generation, God will select His chosen ones. Nakita nyo na? So, ang gagamitin na panglaban ngayon ng Diyos kay Satanas para manalo siya, yung last generation. nakasalalay sa atin, yung panalo ni Kristo, baliktad na. Hindi na nakasalalay kay Kristo yung panalo natin, kundi nakasalalay na sa atin si Kristo. Pag naniwala kayo dyan, para doon sa mga nababagyan natin LGT, ito po'y doktrina na pinaglalaban ngayon na iba rin mga layman na ang last generation, mga tao sa huling henerasyon, kailangan ganun ang maging karanasan. At yun ang yung sinasabi, binabasa ng Brother Gomer. Kayo ba maniniwala dyan? Tingnan pa po ninyo. Satan has claimed that those who in the past have served God have done so from mercenary motives, in that God has pampered them. So yung palang yung mga sinasabi natin na nakasunod, si Job, ay ano daw pala yun, no? God have done so from mercenary motives, and that God has pampered them. And that He, Satan, has not had free access to them. Wala bang free access si Satanas kayo? Halos, ang sabi lang ng Panginoon, wag mo lang galawin ng buhay niya. If he were given a full permission to press his case, sabi ni Satanas, they also would be won over. Mananalo si Satanas, sabi. But he charges that God is afraid to let him do this. Nakita nyo? Takot daw ang Diyos. Tapos ang sabi niya, Give me an fair. ano sabi? Give me a fair chance, Satan says, and I will win. Lalabas dito mga kapatid, si Satanas, hindi pa po siya talo. Humihingi pa po siya ng rematch sa Diyos. At sabi niya, bigyan mo ako ng patas na laban, talo kita. Humihingi siya ng rematch at ang maging rules dapat patas. Ang tanong, Brother Gomer, paano kayo nalaman ni Andreasin yan? Parang nag-uusap si Kristo sa Satanas, nandun siya sa gitna. Alam niya eh, sagutan. Tingnan mo rito, ayan pa. Tingnan mo rin yung naka-highlight na kulay, ito kulay pink. God permits Satan in the last generation to try his people to the utmost. Ayan, ang matindi dyan. Tapos, God, ito sabi niya, God, to make the demonstration complete, does one more thing. He hides himself. Magtatago ang Diyos. Tapos, ang sabi niya, the saints cry to God day and night for deliverance, but He appear not to hear. Seemingly, ito matindi dito, Brother Johnson. Yan nakaread, sabi niya, seemingly. Ano bang ibig sabihin ng seemingly? Parang. Ano, di ba? Parang.
Ang gusto ni Satanas, ano sabi daw ng gusto ni Satanas? Hindi mag-i-interfere ang Diyos. Ngayon, pumayag ang Diyos. Nakita niyo, pumayag na hindi siya mag-i-interfere. Pero pagdating dito, seemingly, lalabas ngayon, kunwari, pumayag ang Diyos, pero hindi pala. Magre-reklamo na naman si Satanas nito. Parang nagkikwento lang ng ano eh. Oh, kasi sabi niya, seemingly they must fight their battle alone. They must live in the sight of a holy God without an intercessor. Nakita nyo? Itong last generation, kaya nilang mabuhay daw ng walang intercessor. Oh, and then, tuloy na, sa baba. If men in the last generation can successfully repel Satan's attack, if they can do this with all the odds against them and the sanctuary closed, what excuse is there for men's ever sinning? So, kung kaya nung last generation daw, ito matindi. Yan, sa 144,000. Nakita niyo po yan, no? Through the last generation of saints, God is stand finally vindicated. Ibig sabihin, kaya lang maabot talaga yung sinless kasi hindi mabibindicate ang Diyos. Through them, ito matindi. Through them, He defeats Satan and wins his case. Wala pa, hindi pa talo si Satanas. O tapos, ito, itaas mo pa. Sige nga. The matter of greatest importance in the universe is not the salvation of man, sabi niya. Important as that may seem, the most important thing is the clearing of God's name from the false accusation made by Satan. Ito pala yung pinaka-importante daw sa lahat. Ang ibig sabihin, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito, hindi number one na goal niya iligtas ang tao, kundi i-vindicate, ang sabi niya, yung pangalan ng Diyos sa accusation ni Satanas. Ang sabi dito, the issue is before us and will be decided in the lives of God's people. Tapos, kayo pong bahala kung matatanggap nyo to. Ano sabi? God is, sige nga ho, matatanggap nyo ba that God is depending upon us as He did upon Job. Is in confidence well placed? Tingnan po ninyo yung kontra-kontra. Si Job daw, pinamper, kaya nanalo. And then, last na lang. The cleansing of the sanctuary in heaven is dependent upon the cleansing of God's people on earth. Ang iniisip ko, hindi ho ba yung cleansing of the sanctuary sa pamagitan ng dugo ng Panginoon? Bakit ngayon dito ay nakadepende na sa Kakayanan ng tao. mga tao dito sa lupa? So ito po yung dahilan kung bakit marubdob yung panawagan ng last generation ng sinless perfection. Kasi nga, kung hindi natin na-attain yung sinless perfection, matatalo ang Diyos. Kasi nga, sa kanila nakadepende yung panalo ng Diyos. At ang ginagamit nga nilang talata doon sa sinless perfection, ayan na nga po, isang talata na yan. At ang isa pa, yung Mateo 5:48, na be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Yun po ang kanilang batayan. Out of context, mga kapatid. No? Kaya yan po yung ating masasabi po dyan sa last generation po na yan. Okay. Ang ating po bang iglesia, mga kapatid, meron na ba kayong pastor na naging district pastor po dito? Mula nung nagkaroon ng church dito, na pumunta dito, na ang sabi niya, okay lang magkasala tayo. Meron na ho ba? Wala ho tayong itinuturo na ganyan. Pero ito mga last generation, dahil kinukontra natin yung turo nila, ang atin daw itinuturo, okay lang magkasala kayo. Ay naku naman, sabi ko mula nung ako'y matutong mag-sermon, hindi man ako nag-sermon na okay lang na paglabas mo dito sa church, makipagchismisan ka na. Wala naman pong ganun tayong itinuturo, mga kapatid. Ang itinuturo natin ay kung tayo ay na kay Kristo, ay mabubuhay tayo sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? At yun ang sinasabi ni San Juan, na ang ideal sa isang Kristiyano ay hindi magkasala. Pero, dahil nga tayo nandito sa katawang ito, na ang sabi ni Apostol Pablo yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin. Hindi ho ba, mga kapatid? Yun ang ating kalagayan Kaya nga, ang ating Panginoon, tutulungan tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ako'y hiwalay sa inyo, wala kayong magagawa. At
At nararamdaman po natin yan. At dahil po dyan, anong sabi doon sa isang talata ng Hebreo 4? Basahin niyo po natin yung 15. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Alam ng ating Panginoon ang ating kahinaan. Sabi niya, kundi isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So, sa ating kalagayan ngayon, mga kapatid, alam ng ating Panginoon ating kahinaan. Ay ngayon, anong gagawin niya? 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Lahat po tayo ay natutukso, nadadapa. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nakakatayo at nakakapagpatuloy, mga kapatid. At yan ang gusto ng Diyos. Kung titingnan po ninyo yung sulat niya sa 7 churches, maganda. O basahin natin yung example. Sa Efeso, Apokalipsis 2. Tingnan po ninyo mga kapatid. Apokalipsis 2:1. Sa anghel ng iglesia sa Efeso, sulat mo, ang mga bagay nito ay sinasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandilirong ginto. Yan po ay ang ating Panginoon. Sabi niya, tingnan po ninyo, nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masamang tao. Sinubok mo ang nagpanggap na apostol at sila hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Tuloy, may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Di ho ba puro maganda yan? Pero sa verse 4, ano sabi? Ngunit, meron akong laban sa iyo. Ano daw? Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ngayon, may laban ang Diyos sa church ng Efeso. Tapos na ba siya? Hindi mo naabot ang sinless perfection, patay ka. Hindi. Ano sabi sa talatang 5? Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. So tama si Juan. Ano sabi ni Juan? Sinusulatan ko kayo mga kapatid upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung tayo magkasala, mayroon tayong tagapamagitan ang ating Panginoon. Hindi ba? Ay yung last generation, ano sabi? Without intercessor kanina, di ba? Mabubuhay daw sila without intercessor. Kaya. Kasi yun nga ang gusto ni Satanas dapat makipaglaban ang last generation, hindi makikialam ang Diyos. Ay, iwan ko lang mga kapatid. Brother Johnson. Okay. So, wala pong dapat idagdag. Malinaw na po yan mga kapatid.